Ikaw nga man. Wala, di ka gusto, hindi ka gusto. Palibog ka kasi. Ayaw sa akin. Ayaw sa akin. Nak, uwi ka na, nak. Nak, uwi ka na, yung hugasan mo. Tabahan niya ngayon eh. Grabe lang sa kinakain dahon eh. Ang ganda. Oh, yan ang aking kumari dito sa Sagada. Yan. Oh, Jeepa, fresh from the farm. Good morning po sa ating lahat. Ako po si James, ako po isang tour guide ng Sagada. Kasamaan po din po ng Lakatsirang Magayon sa activity niyo sa Sagada. Kami po yung sumasama, kami yung mga tour guide nila. Yun ang mga kasamaan ko.
Okay, yung first activity natin is history tour. Ang kasama po nun is church, cemetery, hanging cabins, coffee farm, then bunga ng underground river. Bago tayo pumunta sa cave, yung gustong mag-cave. Okay, kasama po yung church natin kasi para history din po yung church namin. Mga late 1800s may dumating kasi dito ng missionaryong Amerikano, silang nagturo ng Kristyanismo dito sa amin sa Sagada. 1904 yun ang doon sila nagtayo ng unang simbahan, kaya lang nasira nung World War II na sama sa digmaan. Ayun, nasira pero na-rebuild dito na po siya. Okay, ang mga tao dito, ang tawag ko sa tao dito sa Sagada is mga igorot. Paano may define yung mga igorot? Kasi sabi sa nila yung mga igorot is may buntot. Pero meron. Pero sa mga lalaki. Nasa harapan, hindi sa likod. Yun. Yeah. Oh. Depende po. Nasa nyo kung mahaba ano. Okay. Tapos wait lang, tapos ang dala po ng mga Amerikano dito na religion is Aglipayan po. Anglican, hindi po Katolik. Parang sila po yung humiwalay sa Katolik, nagsarili sila ng ano. Tapos ang alam namin pong kaibahan po ng Katolik at sa Anglican is yung pari po ng Anglican pwedeng makapag-asawa. Tapos kahit babae pwedeng maging pari kasi may lady priest kami sa mga ganitong simbahan. Tapos ang isa sa pangungumpisal, di ba, sa Katolik, nangungumpisal lang mga deboto sa pare. Dito hindi, diretso po sa Diyos. Pero yung activity halos parehas, nagaganon din sila. Lahat ng yun lang po ang alam namin kaibahan ng Katolik at saka yung Anglican. Sa habang nagtutur tayo, pwede kayong magtanong sa mga guides na sasama sa inyo para malaman niyo kung anong history ng Sagada. Kasi tuloy-tuloy pa yan, mga siguro abot tayong 2 oras bago tayo matapos itong history tour natin. Kasi pagkatapos nito, sunod natin yung cemetery. Mag-stop din tayo dyan, magpukwento yung mga tour guide. Pwede kang magtanong kung may mga tanong kayo. Pagkatapos sa cemetery, hanging cabins, yun naman ang traditional na paglilibing ng mga ninuno namin. Okay, kung may mga tanong, pwede kang magtanong. Ano po yung mga pwede at hindi pwedeng gawin ko sa cemetery sa Bawal pong sumigaw, pwedeng ano lang, chismisan, pero yung hindi yung sumigaw kasi secret place. Lalo na dun sa, may tinatawag silang Eco Valley dyan, pero bawal pong sumigaw. Secret place. Bawal magkalat. Yun naman, talagang ano naman yun, bawal po tayong magkalat. Kung may mga basura daw dyan, pakibulsa or pakibigay sa mga guides, kasi sila lang bahalang magbasura. Hindi po siya pagmamayari ng Sagada, pagmamayari po siya ng simbahan sa baba. Diba? And then public po kasi for public use po siya. Okay. And then yung paglilibing po dito, libre po siya. Walang manababayaran dyan. Then napapansin nyo nung kabaong dun sa baba, may bakante po. Yan po isi-serve po yan sa mga asawa nila. Diba? Kaya dito sa Sagada, may forever po. Oh my God. Kasi till death do us part. Kaya ultimo kabaong i-reserve para sa kanila. Diba? And then, na-remember pa natin yung SAF 44 natin o yung Fallen 44 natin sa Mindanao. Okay, one of the Fallen 44, andito po yung libingan niya. Si Pio Trigurukan po. Diba? Okay. Inuwi, actually, halos lahat ng mga namatay, mga igorot po yung mga yan. Okay, ito po yung Sagada. Lahat ng mga namatay doon, inilibing na sa libingan ng mga bayani. Yung iba naman, inuwi dito sa kanilang sariling lugar para naman mas malapit yung pagbisita ng pamilya sa kanila. Okay po. And then now, proceed na po tayo. Sunod tayo sa kanila papuntang Hanging Cabins. Thank you po sa pakikinig.
Simulan na natin yung kwento, no? Okay. In early this year in Sagada, ang una pong libingan namin is yung mga yungib ng kuweba. Yung sa mga yungib ng kuweba, yan lang sumisulok-sulok lang. Kasi magmula dyan sa taas hanggang po sa baba, yan po yung burial, yan po ay libingan namin noon. Okay po. Nag-upgrade lang po siya 1960s. Okay ba? To avoid sa stray animals. Kasi yung mga katawan nila, kinakain na ng mga hayop. Okay, kaya nag-upgrade. Ito na po yung hanging cabins. Okay po, 1960s yan nag-umpisa. And then, kung paano namin inaakyat yung mga patay dyan is gumagawa kami ng temporary giant ladder po or scaffolding. Yan. And then, sa pagdala naman ng patay dito sa hanging cabins is sa umaga po inuuna namin yung kabao. Ay po, then pagdating ng hapon, yun naman isusunod yung patay na nakabalot ng white spot. Ay po. And then sa pagpunta naman ng patay dito is pasa-pasa po yan. Magmula po sa kanyang mga pamilya, sa mga anak, sa mga apo, sa mga basta magsimula sa family bago yung community. Pasa-pasa po yan bago parating dito. Okay? And then, yung mga maliliit naman po na kabaong is hindi po yan mga bata. Yan po is matatandang mga yan in fetal position lang po sila. Kaya maliliit yung mga kabaong nila. Okay? Yung mga itong mahaba, kaya kung makikita natin may mga cross na, yan naabutan na sila ng Christianity. Ay po. Pero gusto nilang dito may lagay. Okay, yung mga naihahang po dito is yung mga namatay sa katandaan po. Hindi namatay sa aksidente o sakit. Namatay sa katandaan po. Okay? Kaya kung mapapansin nyo po, konti lang. Kasi po konti lang, medyo po konti lang. And then, yan po, yung isang tanong nyo kung may chance pang malagdagan. Ay ba? Meron pong, wala na pong chance kasi na-open na po siya for tourist spot. Ay ba? Kung magdadagdag man sila sa ibang lugar na po, sila maghahang. Okay? Sa ibang lugar na wag dito kasi na-open na po. Kasi pag maglalagay tayo dito, mag-close tong size natin ng mga isang buwan po. Okay? And then, last na nailagay dyan is December 22, 2010. Dito po sa may baba ng Bumitog. Okay? And then, yung mga pangalan, yung mga nakasulat naman po na yan is yan po yung tinatawag naming Igorot name. Kasi dito sa Sagada, dito sa Cordillera, we have two names. We have Igorot name and then Christian name. Okay, yung mga Igorot name po namin is minanap po namin yan sa mga ninuna namin. Yan po yung nakasulat sa mga kabaong. Okay? Then, may katanungan tayo. Kaya, sayang na. Ay, yan lang po dito sa Hanging Cabins.
higayan. Hincha. Hincha. Iwan mo. Pag higa niya, tusukin mo na dito. Pag kinamot. Ikaw nga. Wala, di ka gusto, hindi ka gusto. Malibog ka kasi. Ayaw sa akin. Ayaw sa akin. Ayaw sa'yo mo. Ayaw mo kay papa mo. Ano na pa, me? Ikaw nga. Ayaw si kuya. Yan. Iba talaga si kuya. Oh, iba talaga. Ayun na, ayun na. Higa na siya. Higa na, higa na. Ayaw ngayon. Tinahay mo lang, di ba kayo? Baka sa babae. Ayaw sa akin eh. Ginagin ako yung bago ko. Peter. Peter! Ano ba ito umatake? Ha? Yun. Ha? Matapang niya nga. Ano pangalan niya? Si Aurora. Matapang siya. Hello, Aurora. Gusto yung nanay niya eh. Mukhang magala. Itinda di mo, itinda di mo. Oh, sa tayo. Wala ko about dyan. Dati yung si Daniel. Nak, uwi ka na, nak. Nakuwi ka na yung hugasan mo. Nabahan niya ngayon eh. Aurora. Grabe na kasi kinakain dahon eh.
Do not forget to follow and subscribe sa Boss Manay Vlog. Support nyo, malaking tulong mga kumare.